Week 15, Day 1, mga kagamitan sa loob ng paaralan o silid-aralan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay i-click mo ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na videos. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kahapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat. Ang
Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng 1 hanggang 50. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Ngayon mga bata, ano ang nakikita ninyo sa ating larawan? Maaari mo bang pangalanan ang mga nakikita mo? Mahusay. Ito ay ang lapis, Crayola o color, at ang aklat. Sa tingin mo, ano ba ang kinalaman ng mga ito sa ating aralin para sa araw na ito? Okay, mahusay. Para sa araw na ito mga bata, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga kagamitan na makikita natin sa loob ng paaralan o sa ating silid-aralan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nakikita mo sa screen ni teacher o anong larawan ang pinapakita ko? Okay, itong bagay na ito, dito tayo natututong magbasa at nakakakita ng mga iba't ibang bagay. Tama, ito ay aklat o libro. Ito naman mga bata, ang bagay na ito ay
sinusulatan natin. Ano ang tawag dito? Meron itong iba't ibang sukat. Tama, ito ay papel. Ito naman mga bata, katulad ng papel, ito ay ginagamit din natin. Dito rin tayo ay nagsusulat. Anong tawag dito? Tama, ito ay notebook o kwaderno. Sabihin mo nga, kwaderno. Mahusay. Ito naman mga bata. Ito ay ginagamit natin kapag si teacher ay nagpapaguhit o may pinapadrawing sa inyo. Anong tawag dito? Okay, ito ay tinatawag nating bond paper o puting papel. Ito naman mga bata. Ito ay ginagamit ninyo na panulat. Anong tawag natin dito? Tama, ito ay lapis o pencil sa Ingles. Ito naman mga bata, ginagamit din ito na panulat. Pero, ang gumagamit nito ay nasa mas mataas na grade level na. Anong tawag natin dito? Tama, ito ay ball pen. Ginagamit ito ni teacher o ng inyong ate kasi kayo ang ginagamit niyong panulat ay ang lapis o pencil. Ito naman mga bata. Ito ay ginagamit ni teacher sa whiteboard. Ang tawag dito ay marker. Meron tayong dalawang uri ng marker. Ang marker na permanent at ang marker na pang whiteboard, yung nabubura. Ito naman mga bata ay ginagamit ni teacher bilang panulat sa ating pisara o sa ating blackboard. Ano ang tawag dito? Ito ay katulad na nakikita ninyo ay merong iba't ibang kulay. Ngunit kadalasan ang ginagamit ni teacher ay kulay puti lamang. Ano ang tawag dito? Mahusay. Ito ay tinatawag nating chalk o tisa sa Tagalog. Sabihin mo nga, tisa. Mahusay. Ito naman mga bata. Ano ang inyong nakikita sa screen ni teacher? Anong larawan ito? Ito ay ginagamit natin sa eskwelahan. Okay, ito ay ang lamesa o desk at ang upuan o chair. Ito ay ginagamit natin sa normal na klase o na pag tayo ay face to face na. Ito naman mga bata. Ano kaya itong nasa larawan ni teacher? Ginagamit natin ito kapag meron tayong iginuhit o dinrawing. Nilalagyan natin ito ng kulay. Anong tawag sa mga ito? Okay, very good. Ito ay pangkulay o Crayola. Ito naman mga bata. Katulad ng Crayola, ito ay ginagamit din natin na pangkulay sa ating mga iginuhit o dinrawing. Ang tawag sa bagay na ito ay watercolor. Ito ay nilalagyan natin o hinahaluan natin ng tubig upang matunaw ang kulay. At kapag ito ay basa na, ay pwede na natin gamitin o ipangkulay sa ating iginuhit o dinrawing. Ito naman mga bata. Ano ang nasa screen ni teacher o ano ang tawag sa larawan na ito? Dito si teacher ay nagsusulat ng mga aralin sa araw-araw. Tama, ito ay tinatawag nating blackboard sa Ingles at pisara naman sa
Tagalog. Sabihin mo nga, pisara. Mahusay. Ito naman mga bata, ginagamit din itong sulatan ni teacher sa pang-araw-araw na aralin. Ang kulay nito ay kulay puti. At ang pwede natin gamitin dito ay ang marker lamang na nabubura. At hindi tayo pwedeng gumamit ng permanent ink na marker kasi hindi na yun mabubura. Ito ay tinatawag nating whiteboard o puting pisara. Sabihin mo nga, puting pisara. Mahusay. Ito naman mga bata, anong tawag natin dito? Kapag tayo ay nagkakamali, ginagamit natin ito. Tama, ito ay pambura o eraser sa Ingles. Ito naman mga bata, ito naman ay ginagamit nating pambura sa ating pisara o blackboard. Anong tawag dito? Pambura. Saan natin ito ginagamit? Tama, ito ay ginagamit natin sa ating pisara o blackboard or sa ating whiteboard o puting pisara. Ito naman mga bata, anong tawag natin dito? Ito ay ginagamit natin sa ating lapis o minsan sa ating Crayola. Anong tawag dito? Mahusay. Ito ay tinatawag nating pantasa o sharpener sa Ingles. Sabihin mo nga, pantasa. Mahusay. Ito naman mga bata, ano ang tawag natin dito? Ginagamit ninyo ito kapag mayroong pinapadikit sa inyo si teacher. Ano ang tawag natin dito? Tama, ito ay gunting o scissor. Kapag mayroong pinapadikit si teacher, hindi ba ginagamit nyo ito kasi kailangan ninyong gupitin ang mga larawan. At tandaan nyo mga bata, sa paggamit ng gunting ay hindi dapat basta-basta. Kailangan natin ng gabay ng ating mga magulang upang hindi tayo magkaroon o makaiwas tayo sa anumang aksidente. Ito naman mga bata. Ngayon, ito ay ginagamit natin sa ating klase. Dahil sa pandemic, hindi ba? Dahil sa pandemic, hindi tayo nasa normal na klase o classroom. Dito tayo, sa pamamagitan nito, ay nagkakaroon tayo ng komunikasyon o nakakapag-usap tayo. Ano ang tawag natin dito? Tama, ito ay computer o laptop. Ito ang nakakatulong sa atin para tayo ay patuloy na mag-aral. At tandaan niyo mga bata na hindi hadlang ang pandemic na meron tayo ngayon upang tumigil tayong matuto at huminto tayo sa pag-aaral. Bagkus ay maging gabay natin ito at mag-aral tayo ng mabuti. Ngayon mga bata ay magpapakita ako sa inyo ng larawan at sasabihin mo sa akin kung ginagamit sa paaralan o hindi ginagamit sa paaralan. Ulitin ko ha, ang sasabihin mo ay ginagamit sa paaralan at hindi ginagamit sa paaralan. Handa ka na ba? Mahusay. Eto mga bata, ginagamit ba natin ito sa silid-aralan? Tama, ito ay hindi ginagamit sa silid-aralan o sa paaralan. Saan natin ito nakikita? Tama, ito ay nakikita natin sa kubeta o sa CR. Ano ang tawag dito? Tama, ito ay tabo. Ito mga bata, ginagamit ba natin ito sa silid-aralan?
Ano ito? Tama, ito ay ginagamit natin sa silid-aralan. Ano ang tawag? Mahusay. Ito ay aklat o libro. Ito naman mga bata, ginagamit ba natin ito o kailangan ba natin nito sa ating silid-aralan? Mahusay. Ito ay hindi ginagamit sa paaralan o sa silid-aralan. Saan natin ito ginagamit? Mahusay. Ito ay ginagamit natin sa pagluluto. At saan natin siya nakikita? Tama, ito ay sa bahay o sa kusina. Mahusay. Ito naman mga bata, ginagamit ba natin ito sa paaralan o sa silid-aralan? Ano ang tawag dito? Mahusay. Ito ay ginagamit natin sa silid-aralan. Ito ay pantasa. Mahusay. O, ito naman mga bata, ginagamit ba natin ito sa ating pag-aaral o sa silid-aralan? Ano ang tawag natin dito? Mahusay. Ito ay kutsara at tinidor. Ginagamit ba natin ito sa paaralan? Okay, hindi natin ginagamit. Saan natin itong ginagamit? Mahusay kapag tayo ay kakain. Ngayon mga bata, para sa ating unang gawain, ano ang ating gagawin? Kulayan ang mga bagay na makikita sa silid-aralan o sa ating paaralan. So, maaari kang gumamit ng kulay na nais mo at kulayan mo lamang ang mga bagay na maaari mong makita sa ating paaralan o silid-aralan. At kung hindi naman ito nakikita doon, ay huwag mo itong kukulayan. Dito naman mga bata, ito ay maaari mong mahanap sa ating module. Hanapin mo nga ang katulad ng nasa piyesara ni teacher o nasa screen ni teacher. At ano ang gagawin natin? Lagyan ng kahon ang mga kagamitan na makikita sa iba't ibang lugar sa paaralan. So, alin dyan ang mga nakikita natin sa paaralan? Yun lamang ang iyong ikakahon. Para sa sunod nating gawain, lagyan ng check ang mga kagamitan sa paaralan. So, alin dito yung mga ginagamit natin sa paaralan? Lagyan mo ng check. At para naman sa ating huling gawain, maghanap ng larawan ng mga kagamitan na nakikita sa loob ng paaralan na nasa magazine o sa dyaryo at idikit ito sa loob ng bilog. So, gagawa kayo ng collage ng mga kagamitan sa ating paaralan o sa ating silid-aralan. At katulad ng sinabi ko kanina, kayo ay gagamit ng gunting. At hindi kayo dapat basta-basta gumamit dahil ito ay maaaring magdulot sa atin ng aksidente. Kaya dapat tayo ay mayroong gabay ni nanay, ni tatay, o kung sino mang nakakatanda sa inyo. At, syempre, ididikit mo ito sa ating bilog na nasa larawan. Pag nakinig ka sa akin, syempre bibigyan kita ng award, hindi ba? Kasi ikaw ay nakinig at inaasahan ko na naintindihan mo ang ating aralin. Kaya itong bituin ay para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Okay, ngayon mga bata,
Hindi ba napakadali lang ng ating aralin para sa araw na ito? Tama ba? Okay. Dahil ikaw ay nakinig at ikaw ay inunawa mo ang ating aralin, ay nakatanggap ka kay teacher ng reward, ng bituin o kung anong regalong ibinigay ni teacher sa'yo. Ngayon naman mga bata, di ba napakadali lang ng ating aralin at natutunan mo? Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson. At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na kayo ay nakinig at naintindihan ng aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, may iwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang ay uuwi na, bukas na ulit ay magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na!